meron pa akong 5 na tips para maging mahalaga ka or tataas yung value mo or yung tingin sa'yo ng isang lalaki. Actually, vice versa ito. Pero of course, mag-focus ako sa mga babae. I-share ko yan sa video na ito. So let's go. Mostly yung mga manonood sa video na ito ay yung mga tigang ng atensyon, ng pagmamahal, validation, at gusto rin na matapatan din sana yung level ng pagmahal na kanilang binibigay ay ganun din sana sila mamahalin ng taong gusto nila, ng taong mahal nila. Well, don't worry kasi magbibigay ako ng mga 5 na tips. And if you do it right, kung i-apply nyo, then may pagbabago nga. Tataas yung value mo sa partner mo. Okay? So proceed na po tayo sa number 1 is that give value sa katawan mo. Especially sa mga babaihan. Sa panahon ngayon, parang ang dali lang makakuha, ang dali lang maka-score, ang dali lang makahanap ng makabembang dyan or makasex dyan. Hindi tulad nung mga 90s, 80s, ganun. Sa panahon ngayon, napakadali lang. Ang problema kasi, kapag ganun na lang kadali makuha yung katawan mo, magiging yung worth mo, yung halaga mo, biglang magda-dive down. Kahit kaano ka pa galing sa kama, naturally, magda-dive yung value mo sa mata ng maraming lalaki. Hindi ko sinasabing lahat at hindi ko sinasabing wala nang magpapahalaga sa'yo. Meron, and I'm not here to judge you, okay? Ang pinapoint out ka lang dito, make sure na worth it namang tao kung kanino mo ibibigay yan, especially kapag asawa mo na. You know me, against ako sa sex outside marriage. Although, hindi ko kayo ginajudge. Well, kung nandyan na kayo sa situation na yan, I pray that God will deliver you. God will free you from that situation. Pero make sure naman na hindi yung kung kanino na lang binibigay mo. Hindi yung kunting ganito na lang, especially pag jowa mo, kunting ganito, ganun. No? Pagbibigyan mo na, pupunta ka na sa kanyang boarding, sa kanyang apartment, sa kanyang condo. Wag ganun, kapatid. Kasi the more mo ginagawa yon, hindi ka talaga papahalaga ng isang tao. Remember, kaming mga lalaki, we love to hunt. Ang i-hunt lang namin ay yung may value, yung hinahabol. So, please, wag kang maging madali, okay? Unless kapag asawa mo. So, hindi lang yung pahalagahan yung katawan mo or bigyan ng value yung katawan mo when it comes to sex. Even sa health mo, magpa-sexy ka, magpaganda ka, ilaan mo yung, maglaan ka ng oras, ng budget para magpa-salon, ganun. Pahalagahan mo yung katawan mo. Kasi ganito ang katotohanan is that kung alam mo pahalagahan yung katawan mo, ang ibang tao ipapahalagan ka rin. Hindi man palaging ganyan yung situation, pero at least most of the time. Kasi kung nakikita nila na ikaw mismo hindi mo alam pahalagahan sarili mo, then what makes you think na mapahalagaan ka ng iba? Okay? Proceed na tayo sa number 2 na tip ko is that give value on your soul. Teka lang. Medyo malalim ata to. Ang kaluluwa mo, ang soul mo, it pertains of your thoughts or mind, your feelings or your emotion, and your decision making, the ability to decide. So, kung alam mong bigyan ng value, it means improve mo the way you think. Yung mentality mo is that hindi mentality ng pang low value na babae, hindi mentality ng mga talunan na babae, and alam mo kung paano magkaroon ng self-control sa emotion mo. Hindi ka ganun na emotional palagi, tuyuin palagi, palaging galit, palaging may issue, palaging may drama. Kapag na-master mo na control yun, under control. And then, someone will love, papahalagahan ka. Kasi most of the time, the reason why they don't give value sa'yo kasi emotional ka masyado kang maingay. That's part of being emotional. And ito ang katotohanan. Whenever that maingay yung isang tao, emotional yung isang tao, ang daming issue, mapaperceive natin ang isang weak na tao, mapalalaki o babae. So, they will not give value sa'yo or he will not give value sa'yo. Pero kung na-master mo, na-control yung feelings mo, na-control yung thoughts mo, the way you think sa sarili mo is that kung hindi niya ako papahalagahan, then siya yung nawalan. And then, tignan mo yung sarili mo hindi bilang isang basura, but special, gifted, skilled, may alam. Hindi ko sinasabi na tingalain mo or isipin mo na perfect ka, but don't look down sa sarili mo. You are perfect. Okay? So, give value sa soul mo. Improve mo. Inourish mo ito. Like for example, bakit ka nag-aaral? To improve your thoughts para magkaroon ka ng knowledge. Especially when you're in business. So, yung napag-aralan mo sa business, i-apply mo sa business. Mag-try ka mag-business. So, if you keep on developing yourself, your thought, your mind, na hindi talunan, hindi yung walang pangarap, walang patutunguhan sa buhay, then, tendency is that maging successful ka. At kung maging successful ka, at alam mo yung value mo, of course,
i-value ng taong gusto mo. Okay? And number 3 na tips ko sa inyo is that hindi lang sarili mo, hindi lang ikaw ang pahalagan mo, kundi ang ibang tao, especially yung mga tao na may naibibigay sa'yo or may value, may nibibigay na value sa'yo. Kasi if you don't know how to give value, they will not value you. Kung palagi mo siyang maliit, don't expect na pahalagahan ka. Tandaanan mo yan. So, kung meron kang naramdaman na pinahalagahan ka, binigyan ka ng attention, ng value, nung ano man ang ginawa mo, na-appreciate niya, then pahalagahan mo rin siya. Pahalagahan mo yung mga efforts niya, yung mga maliliit niyang ginagawa. Pahalagahan mo ang mga bagay na maliit nang ibibigay. Pahalagahan mo para pahalagahan ka rin. Ganun din naman. Some of you kasi nag-expect na you are always in a pedestal. Dapat ikaw yung natitingala, dapat ikaw yung nakikita, dapat ikaw lang yung appreciate. Yet, hindi mo naman yung ginagawa sa ibang tao. Especially sa partner mo. Don't expect kung ano ang itinanim mo, siya rin yung anihin mo. So, pahalagan mo sila, i-appreciate mo sila, especially kapag mabait sila, din pakitaan mo rin ng kabaitan. Kapag mabuti silang tao sa'yo, din pakitaan mo rin ng kabutihan. In that way, i-honor ka nila, i-respeto ka niya, papahalagahan ka niya. Pero i-try mo na palagi mo siyang minamaliit. You're belittling his ability, his income, lagi mo siyang sigawan, i-try mo siya na i-control, 100%, hindi ka niya papahalagahan. Of course, magtatagal maybe yung relationship niyo, but hindi masaya. And malaki yung chance na matutukso yan sa iba. So, make sure to give value sa mga tao na nagbibigay din ng value sa'yo, especially isang lalaki. Okay? Number 4 na tip ko is that establish an emotional connection. You know, physical connection is good. Physical attraction is good. Napakaganda yan. Especially kaming mga lalaki is that hindi namin may tatago that we are most of the time attracted physically. Pero, the thing is that in order to preserve or to maintain every relationship, you need to have emotional connection. Dapat dito, kilalanin mo siya emotionally, iparamdam mo yung support mo, pagmamahal mo, pag-aalaga mo sa kanya, iparamdam mo na nakikinig ka sa kanya, na mahalaga siya sa buhay mo, pakinggan mo siya kung anong nararamdaman niya, siya yung isupport mo. Tapos, make sure na maging comfortable siya sa'yo, maging ikaw yung peace of mind niya, hindi ikaw yung gulo niya. And make sure na meron kayong communication, good communication, hindi yung assume, hindi nyo pinag-uusapan kung anong issue, papalampasin na lang ng ganun, tapos mauulit ulit, no? Make sure na magkaroon ka ng communication. Kapag yun yung na-nourish nyo, na-develop nyo, tendency is that magkakaroon kayo ng emotional connection, deep connection. At kapag yun ang na-establish, trust me, irerespeto ka niya at papahalagahan ka niya. Okay? And last but not the least, number 5 na tip ko sa inyo, of course, palagi kong sinasabi, put God first or God first. In everything, in every relationship, sa work man, sa marriage man, sa school man, sa mga kaibigan man, the only being, which is God, who can able to give you the strength and the perseverance, and He can able to maintain you. Sa lahat ng relationship, sa trabaho, sa school, sa mga kaibigan, it's only God who can maintain it. If you put God first, the center of your relationship through our Lord Jesus Christ, then it means ina-acknowledge mo siya. It means He is your Lord. It means siya yung bahala. He will take control. He will change you and your partner whenever na may mga bagay na hindi angkop or hindi dapat na ginagawa nyo. Or mga ugali na dapat mapago. So, He will take control with that. Just make sure to put Him first in your relationship. Okay? So that's it. Maraming salamat, and I hope po na meron po at marami po kayong natutunan. I bless your relationship. May you enjoy it. May you have a long and healthy and successful relationship. Shalom.